Siyempre, yung topic natin about bugbugan, di ba? May allegation na si Sandro nga po ay nanakit ng babae. And take note, hindi lang kung Sandro, grabe yung allegation sa iyo. So, I would highly recommend, kung hindi ito totoo, na huntingin mo yung nagpapakalat nito. So, ayan naman po yung pangalan, Chika PH, tapos yung Ulaps Conyo, yung I guess yung nag-share nito. Kaya lang mahirap siguro huntingin. I don't know, may ano naman kayo, 'di ba? May intel naman kayo diyan, may marami namang connections ang iyong papa, ang iyong, 'di ba? Si Pangulong BBM. So baka ma-hunting niyo itong nag-share na ito sa isang group na ikaw daw ay mapanakit ng babae at umabot pa sa ano, sa pagpapalaglag ng nabuo nyo. Well, baka ng mga panahong to ay bagets pa si Sandro, no? And takot na takot talaga na ma-disappoint niya ang kanyang mga magulang. So, pwede ring nangyari. So, yan. Pero take note, hindi lang si Sandro ang may allegations ng ganito. Anong nangyayari sa palasyo? Pati po yung I think vlogger ang tinutukoy ni Sas dito. Ayan, oh. Oh. Sinong mga vloggers ito na ang lakas manlait ng nanay niya? Pero yung manlait, nilalait yung nanay. So baka nanay ni Sas yung nilalait. Pero yung tatay nung mapanlait, natanggal sa trabaho at illegal na nagkumpiska ng 600 mahigit na baboy. Oh, siguro dahil sa African swine flu ito, nangumpiska ng baboy. So baka wala pa namang sakit doon, 'di ba, sa lugar nila. Naku, baka sa Iloilo ito, ha? Baka sa Iloilo ini. Well, ang pagkahibalok ko, dito sa Western Visayas, ang may-ara, African swine flu ng probinsya sang Aklan, kanang probinsya nga may Boracay Island bala. Pero syempre, ang Aklan sakop man sang Panay Island, base nakalabot man sa Iloilo ang African swine flu. So nangumpis ka daw yung tatay nung tingin ko ensaymada vlogger, kinain pa daw yung isa. Diyos ko, ginoo ko tani natapnan na lang sang African swine flu atong kadalok-dalok nga amay sang babae nga ini. Hello sa mga Bisaya. Yes, Ate Aida, correct. Yung nanay daw nag-falsify ba ang tawag dyan? Nag-falsify ng public documents. So baka nameke ng mga ano, di ba? Kung ano mang dokumento like court documents. Oo, nice ko po. Anyway, yung isang pulis kilala na natin, na proud pa na ng kuskus ng sili sa ari at saka sa puwet ng kapwa pulis. Yung latest ito pa gentle pero sino ang gentle? Meron bang gentle na vlogger pero serial abuser at pinilit pang magpa-abort ang isa sa mga dating jowa? Okay, pota kayo, galit na galit. Kaya ang comment dito na Ate Roxanne, si Charis daw eh. Si Charis daw. Hindi, vlogger na po ang tinutukoy dito. Kita nyo, si Charis daw oh. Bakit, sino ba si Charis? Si Charis Pimping ko, di ba ano yun? Yung dating singer. Well, singer pa rin, si Jake Cyrus ba yun? Reveal na yung latest with resibo, blah 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 blah. Mukhang may Justin Timberlake. Teka, tingnan natin ibang post ni Sas. Alam ko vlogger ay tinutukoy niya dito. So sino sa mga ensaymada vloggers ang tinutukoy ni Miss Sas? Silip tayo, baka may makita tayo din eh. Sorry na, mabilis ang pag-scroll natin ha. Basahang yun yung tawag nisa sa mga ensaymada vloggers, BBM, also known as Basahang Vloggers ni Marcos. I will stand up for every woman you abused and who was afraid to fight you. Malas nila, biological woman lang sila. Ako, cosmological woman. Kasi syempre si Sas, hindi talaga siya natural woman, di ba? May meteor shower. May meteor shower. Nagpapaulan ng ano nga yan? Bulalakaw. Bulalakaw.
Kadiri ang pota, Jumbagero vlogger. Diyos ko po. Si Sandro, inaakusahang ng bubugbog, meron din palang ng bubugbog na vlogger. Ngayon, sino si Jumbagerong vlogger, mga ate at kuya? Ang unang pumasok sa isip ko, hindi yung nakagat ng aso. Malaking tao yung nakagat ng aso, to be fair ha. Tangkad yun, baka 6-footer yun. Malaking tao siya. Tapos ang taba niya, nung nagsisimulang mag-vlog yan, payat pa yan eh. Ay siguro talagang malaki ang kinikita, kaya healthy na ngayon. Pero alam niyo, ang unang pumasok sa isip ko, yung leader ng Ensaymada vlogger, yung nakaaway ko. Yung si biyahe ni Juan. Biyahe ni Juan. Sino yung Divina Gracia? Kilala ko yan, Ate Juliana. Yung Divina Gracia na yan ay yun nga yung, di ba, yung ang clan nila dun sa Iloilo. Anyway, yung vlogger, lalaki naman to. O, lalaki. Ay, sino yan, Ate Marga, ha? Sino yan? Ang unang pumasok ko yon kasi para nasa itsura niya yung mapanakit siya. Yon, yung leader na yun dati ng Ensaymada. Nasa itsura niya yung parang mananakit ng babae. And also, huli ko na lang nalaman na may kinakasama na pala yun. Akala ko binata. Kasi kung mag-aasta, parang binata eh. Kung magpupuporma, di ba? Kung magsalita ang akala mo, konyo, ganyan, no? Akala mo, taga-Araneo. Yung pala, ang pronunciation ng inflation ay inflammation. Yung croissant ay cruzan. Yung maliit na siopaw ay siopaw chichaw. Di ba? So, sabi ko, hindi kaya yung leader namin dati, yung mapanakit na vlogger? Kasi meron pala siyang kinakasama. So, may kondo yun ha. Hindi ko alam kung yung kondo nung Ensaymada vlogger na yun, biyaya ng kung sino man. I mean, well, malalaki silang vlogger, so baka afford nila ang kondo, di ba? Alam niyo bang may isang Ensaymada vlogger, mga ate at kuya, na yung kanyang pinambabayad sa kondo ay galing sa mga pinang sa scam niya. Iniipon niya yung panghulog niya sa kondo galing sa mga ini-scam niya. Mahal ang kondo, di ba? Like 15K ang pinakamababa, 20K kung maganda-gandang kondo. Siguro kung studio type, baka 15,000 buwan-buwan. Pero yung tipong may room, may terrace, mahal yan, di ba? Maliit ang 20,000. Yung kondo ng yung kondo ni Pimping Ko, ang alam ko po 50K. Well, hindi, yung kondo nung kakilala ko na kapitbahay ni Pimping Ko, kilala si Pimping Ko. Yung kondo nung kakilala ko na kapitbahay ni Pimping Ko ay basta, yung kondo ng kapitbahay ni Pimping Ko ay, sino nga si Pimping Ko? Nandiyan yan sa survey natin. Hi, isa pang boto sa ating survey, magto-200 na yung votes. Pumapatak ng 50K. Sabi ko, what? 50K ito? Grabe. Ano pa ha? Studio type. Kasi nasa prime location. What? Wala man lang room. Well, maganda yung view, may terrace, pero studio type walang kwarto. 50,000. Ay, ano pa yung condo ni Pimping Ko? Baka 100K a month. Ay, ang alam ko yung condo ni Pimping Ko, yung condo ni loft type yata yan like yung may up and down, parang 2-story ang ganap, loft type nga, loft. So baka 100K a month yun. Ko po, ayun ang kapitbahay ni Pimping Ko 50K na, hindi naman kaganda, liit. Well, nasa prime location, kaya nasa isang bonggang building, kaya siguro mahal. But anyway, going back, ang vlogger ng bubugbog. Hindi kayo mga sumisinghot din ito? Wala sa sariling katinuan I mean,
hindi ko pa naaalala mga, depende lang siguro talaga to sa tao, no? Kasi never ko naalala na pinagbuhatan ni Papa ng kamay si Mama. Si Mama pa nga itong maangas eh. Pero alam ko kung paano magalit ang tatay ko, syempre, no? Ibang magalit yun. Pero never ni Papang pinagbuhatan ng kamay si Mama. Nag-aaway ang mga yan, hindi nga namin alam. Matagal na silang hindi nag-iimikan, hindi namin alam magkapatid. Magaling magtago si na Mama at si Papa ng kanilang, well, si Mama lang siguro yung nagtatampo kay Papa, si Papa naman suyo ng suyo, siya lalaki. So kahit magkakaharap kami sa lamesa every meal, 'di ba, agahan, tanghalian, hapunan, hindi ko napapansin na may gap yung mga magulang ko or matagal na silang hindi nag-iimikan. Malalaman na lang namin yan kapag ka nag-open up na si Mama. Like, alam mo bang hindi kami nag-iimikan ng Papa nyo? 1 buwan na? O 1 linggo na? Ano, gali namin nakalata magkapatid. Kung nag-aaway sila, hindi namin naririnig, or maybe wala kami sa bahay, baka kami ay nasa school, no? Ganun yung sistema sa bahay namin. So hindi ko ma-take na may lalaking mambubugbog ng babae. Anong klase itong mga vloggers ni PBBM? Nang bubugbog ng babae, nang kukuskus ng sili sa puwet at ari, meron pang pinagbibintangang, may nambubugbog ng asawang lalaki. May kaso ng credit card, may credit card case, something doon din sa sa US pa rin. Tapos ang pamilya ay miyembro ng ang apelyido na ay miyembro ng cartel. Oh my God, drug cartel. Ha? PBBM, ano itong mga vlogger na nakapalibot sa inyo? Kakaiba. Dapat yung isang vlogger hindi nagba-vlog. Dapat inaaresto ng police for serious violations of Republic Act 9262. So may nalalabag na batas, baka patungkol nga ito sa violation against women, and children, something. Yan. Maybe we can check kung ano yung 9262 para hindi tayo bibing bulag din, ha? (9262), right? Tingnan natin. Sino kaya no? Naiwagaan talaga akis. Tama ako, mga atat kuya. Ayan. Republic Act 9262 is about violation ba sabi ko? Violence against women and children. So, VAUC. Yun nga mismo. 'Di ba? Yun ang 9262. So, nananakit ng babae. Alam nyo, kahit na yung abuse sa babae ay hindi physical abuse, kahit verbal abuse, baka ma-violate mo ng mga lalaki itong batas na to, itong 9262. Ay, Diyos ko po, Ginoo ko. I know what you did with your ex-wife, wag ako. Hiwalay na sa asawa, kaya siguro nagkahiwalay dahil mapanakit. Sino tinutukoy ni Sas? Ano ba itong mga tumitira sa akin? Alliance of domestic abusers? O di ako katulad ng inaabuso nyo sa bahay, lumalaban ito? Dapat naman talagang lumaban. Ano ba yun? Yung iniidolo nila, may issue ng pambubugbog. Yung mga vloggers, may issue ng pananakit ng asawa. Ano ba? Diyos ko, ano nangyayari sa mga na yan? May kakaiba talaga, no? Nahihiwagaan talaga ako. Baka ang tinutukoy ni Sas ay si yung nakagat ng aso. Pero yung nakagat ng aso, nagsasama pa rin sila ng jowa niya, right? So yung kinakasama nung nakagat ng aso ay live-in partner lang, hindi talaga asawa. Hindi ako sure eh. Ang alam ko asawa niya yun. So, baka hindi yun nakagat ang aso, hindi yun. Ay nga pala yung nakagat ang aso, kaya naging malaking issue yan. Yung kanyang pinagpagamot yata ay galing sa tao ni Kuting. Humingi yata ng 200k and wala siyang maipakitang resibo ng pagbabayad. Kaya naging issue yan. So, sabi niya, yung pagbabayad daw niya ay cash. Kaya wala daw maipakitang resibo ng bank transfer or remittance, ganyan. Kasi cash niyang inabot, my God. Pupunta ka sa party, may bitbit kang 200k. Sana wow. Kasi nakita daw sila doon nung inutangan niyang tao ni Kuting.
sa isang party, dala-dala niya yung alak na regalo niya sa may birthday, tapos dala din niya yung 200k pambayad doon sa tao ni Kuting. Kaya naging mainit na issue yung nakagat ng aso. Totoo naman nakagat ng aso talaga. Pero ang tanong ay, binayaran pa ba niya yung 200k o wa na? Kasi kung hindi na niya binayaran yung 200k or maybe kalahati lang yung binayad niya, baka yan yung reason kaya hindi makapagbatikos ng husto ngayon yung nakagat ng aso kay Kuting. Yung nakagat ng aso na yan, maganda ang aral niyan, or at least ang inaaral ngayon kasi nag-aaral nga siya ng abugas siya. Tsaka 'di ba, nasa corporate world naman yan bago naging vlogger. So may ano naman, mataas naman yung aral. Kaya lang parang ano siya ngayon, bulag din katulad ng mga Ensaymada vloggers, bulag sa kapalpakan. Kaya yung mga vloggers na nakapalibot sa, or at least yung mga Ensaymada vloggers, may mga kakaiba sa kanila. Yung iba parang may saltik, yung isa parang ipis. Maingay lang, no? Mura ng mura sa kanyang pagba-vlog. O, Diyos ko po, tapos, anyway, good luck talaga sa mga vlog. Sino kaya, no? Abangan natin ng mga susunod na post ni Sas. Baka makakuha tayo ng mas maraming clue. Nahihiwagaan talaga ako. Basta nasa isip ko yung nananakit na yan ay yung leader namin dati. Siya yung pwede kong maisip na mapanakit eh. Sino kaya? Baka yung ano rin, yung Diyos ko, kaibigan ko yung farmer, ayokong batikusin eh. Yung farmer na Ensaymada, may Ensaymada vloggers na farmer eh. So, hindi ko alam kung may kinakasama pa siya. Nakakaloka ang mga vloggers ng Malacanang. Ano sa palagay nyo? Ano ito mga? Sino kaya ito? No, i-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Naluloko.